Hi, my name is Ben and join me as I explore Germany, one city, one adventure, one story at a time. Did you know that Budapest gets over 400 million visitors every year? And here's why. Today, I'm going to tell you about my journey going to Budapest, the beautiful capital city of Hungary. And ito nga pala yung navigator, si Ramidan. Bago kami pumunta at makarating doon at pumunta sa bus station, pumunta muna kami dito sa KFC. At mag-take out muna kami ng food kasi mas convenient sa amin mag-take out. Para habang nasa biyahe, kakain na lang kami. Medyo isang bucket yung nabili ko. Wala kang pake. Hindi kami ganun nagdadala ng maraming gamit. Saktuhan lang para sa ilang araw na travel namin. Abutan yata kami ng 7 days in total. From Budapest, may mga dadaanan pa kami, mga side trip pa kami sa ibang country. Kaya medyo marami-rami tayong pupuntahan for today's video. Are you sure? Hello. Narinig na namin ina-announce yung bus na sasakyan namin, kaya pumunta na kami sa malapit sa glass niya, doon sa platform ng bus para makasakay na rin kami. At ito nga pala yung binook naming bus chair. Pag nagbubuka pala ng Flixbus, pwede ka mag-reserve ng upuan. Ito yung reserve namin, yung may table, kasi mas convenient sa amin, tsaka mas nakakakilos kami ng mas maayos. Nakaka-stretch kami ng maayos. Kaysa dun sa taas, medyo masikip dun. Kasi itong may table, pwede mo ilagay yung mga gamit mo sa ilalim. Kasi pwede kang humiga dun sa dalawang chair. Chair, tama naman. Kakagising namin ng time na to. At ramdam niyo yung morning glory namin. Piling kami muta pa kami dyan. Nag-arrive kami sa Duplicate Flixbus around 6:45. Hindi ko alam yung exact time, pero alam ko medyo early kami. Dito naramdaman kong medyo malamig. At nararamdaman ko rin na hindi ako kaya ipaglaban ng leather jacket ko. Ba't leather jacket lang kasi binahan ko? Alam mo yung regrets? Lahat pumasok sa utak mo. Ba't nag-leather jacket ka? Kinaastig mo ba yun? Akala mo ba cute ka pa naka-leather jacket ka? Yan yung nasa utak ko ng time na yan. Nagbook ako ng Uber para papunta doon sa accommodation na pupuntahan namin. Medyo malayo kasi dito sa station. Luckily, sobrang mura lang ng taxi dito. Kaya, worth it naman. Pag-arrive namin dito sa Avenue Hostel Budapest, nakaramdam kami ng relief na pwede namin iwan. Bali maaga pa, alas 2 pa yung check-in namin. Nakikita namin yung, pagpipili namin, hagdanan or itong elevator na parang anytime. Sa ibang dimension ka dadalhin. Parang piling ko pagpasok ko sa elevator na ito, paglabas ko, Narnia na eh. Sabi ko, okay, siguro kailangan ko na lang maglakad. Or akyatin na lang to ng mano-mano kahit halos masira na yung maputo na yung braso mo sa bigat ng bitbit mo. Nag-desisyon ako maglakad na lang kasi parang yung guardian angel ko pagod na sa akin pag dun pa ako sumaka sa elevator eh. Sobrang friendly ng receptionist. Tapos, kinausap namin kung pwede po ba namin iwan yung mga, kung pwede namin iwan yung mga gamit namin kasi alas 2 pa nga yung check-in time. Tapos nakita namin tong pera dito. Ang galing na naglagay ng 20 dito. The best ka. Kung sino ka man siya, shout out sa'yo. Kasi
nakikita ko marami pang ibang pera. Parang natatempt ako. May natatempt na park sa akin. Pag binawasan ko ba to, alam ba nila? Kasi na-mention ng receptionist na may free breakfast. So, yung word na free, nagpanik na kami dalawa. Nagpapatik kami kung paano namin ubusin yung bread dun, tsaka yung itlog. So, ayun nga, pumayag silang iwan namin yung mga gamit namin. Kaya, naglakad-lakad muna kami dito sa labas. Pansin ko yung mga, nila, yung iba dito, kahit nakared, tumatawid sila. Random kong, I feel like home. Alam mo, random kong nasa Pinas ako. Kasi ang tapang nila nakared pero tumatawid sila So, ang una namin pinuntahan is itong Saint Stephen's Basilica. Is in Budapest is the major neoclassical church known for its impressive dome and the relic of Hungary first king, Saint Stephen. Visitor can enter the main church, climb the dome for panoramic city views, and explore the treasury, which includes religion, artifacts, and the Holy Rites relic. Guided tours are available, but you can also visit independently. The full visit usually takes about 1 and 15 hours. And the dome view is the highlights. Tickets are required for the most areas except the main worship space. And it's a bit to go easy or late in the day to avoid crowded. So, nung time na to, morning pa siya. So, medyo hindi pa siya crowded. At the same time, halos kami lang yung tao dito. Advantage rin yung napupunta mo siya ng early kasi may mga chance na marami kang makukuha ng magandang angle sa picture. Yung wala masyadong tao na hindi mo na kailangan maggamit ng special editor para tanggalin pa yung mga tao sa paligid. Nakakatuwa rin kasi na-experience namin to. May hinihintay pala kami ni Ram. May sinalihan kami ni Ram na free. Ayun nga, may narinig naman yung free. Free walking tour. Kaya hinihintay namin yun. Mga around 9:30 a.m. pa yun. Kaya naglakad-lakad muna kami. Bago kami magkita doon sa meeting place. Libre kasi. So pupunta namin. Ito pala yung St. Stephen's Chains Bridge. It sounds like you mean the chain bridge in Budapest, which connects Buda and Pest across the Danube. The correct name is, di ko mabasa the Saint Stephen Chain Bridge in English, but yung Hungarian language niya, hindi ko siya mabasa. It is the city's oldest and the most famous bridge, completed in 1849, and it's especially known for its stone lions statue and beautiful night lighting. It's popular walking route between landmarks to Buda castles and Hungarian parliament, offering great river views. As you can see, sobrang laki niya. Bilang ignorante sa mga ganitong klaseng lugar, sobrang na-amaze rin ako sa structure ng bridge. Kaya share ko lang. Na-amaze ako Oh, bebe. Bak sakit ay. Ha? Akit tayo doon o. Yun. Hindi ilang no picture lang ba? Kanina may umakit doon sa may ilaw eh. Ayun o. Alright, that's it for today.
That's nabulo pa. Alright, that's it for today's vlog and hope you enjoy exploring this place with me. If you did, please drop our like or follow here in TikTok, subscribe to my YouTube channel, and follow for more. Thank you for watching and see you in the next one. Bye bye. Thank you. Buisit